Ito yung ginamit ko na bike sa nakalipas na Attack X Badass Tanay Bike Race. Ito bali yung 4th edition ng Tanay Bike Challenge kung tawagin. 2025. So race yun na pang MTB pero ngayon gravel. Pwede na. Sinasali na nila yung mga gravel. Last nasali natin doon 3rd edition. Naka MTB ako ngayon. Nag gravel bike naman ako. Pero kasi yung gravel bike ko na isa yung Winspace. Sabi ko alanganin gamitin yun doon. So etong Jukraker Relish sinetup natin para gamitin doon. Etong bike na to napakasarap gamitin doon sa lusong, panalong-panalo kasi lang pinaiyak ako nito sa ahon. Mamaya makikita nyo kung bakit. Quick bike check lang, papakita ko sa inyo yung setup na ginamit natin dito. Bali, sinalihan ko pala dun sa Tanay Bike Race na yun ay 70 km na napakatinding mga ahon. Kompleto tayo sa mga checkpoint. Hindi tayo nag-shortcut. Kahit hirap na hirap tayo. Yan, may pangalan pa. Customize pa yung kanilang race plate. Frame na ito is yung Jukraker Relish gravel frame. Aluminum frame, aluminum fork, size medium. Yun yung swak para sa height ko. Pero yung paint nito is custom paint. And kulay itim. Bali kasi yung mga makikita nyo ibang relish, yung sand colorway, tsaka yung obsidian. So, pero meron nga yung mga raw na ino-offer si Jukraker. So kung gusto nyo mag-custom paint, kayo magpintura, pwede rin, mas mura yun. Available yung mga frame na yun sa shop. Merong obsidian, meron ding raw. Kung interesado kayo magkaroon ng ganitong frame din, pwede nyo i-message yung page namin sa Facebook, Minox Cyclery. Message nyo lang yun. Ito ay designed and engineered in the Philippines. Pilipino yung nag-design. Kaya maganda tong frame na to kasi consideration talaga nito is for Filipino riders. Tsaka hindi siya yung off the shelf lang na basta lang kinuha sa catalog ng mga gumagawa ng frame sa ibang bansa. Custom yung design na wala makikita kagaya niya. Model Relish, may emblem pa dito. Aluminum head badge. Ang pinaka-special dito, yan. May logo natin, di ba? Thank you, Jukraker, dito sa frame na to na talaga nga namang na-customize sa akin. So, yun yung frame, Jukraker Relish, medium para sa height ko. So, nung una kasi itong frame na to, tinitignan ko lang yung geo chart niya. Kinompare ko din sa geo chart ng dati kong gravel bike yung isa. Akala ko sa numbers niya mahaba, pero nung sinakyan ko, hindi pala siya ganun kahaba. Pwede pa pala ako maghaba dito. Para maging pareho lang nung fit dun sa dati kong bike na, which is small yun, yung dati ko. Akala ko to talaga mahaba sa akin, pero hindi. Sakto pala. Yung size recommendation, okay, tama lang. Drivetrain setup ko, naka 1x13 speed ako na drivetrain, 1x na crankset. Claris yung ginamit ko. Tinanggal ko lang yung dalawang chainring niya, tapos pinalitan ko ng narrow wide na chainring na 1x3080. So dapat pala mas maliit pa ako kasi pinaiyak ako sa ahon nito. Etong setup ko, naka MTB tire siya. So dapat pala nag MTB crank na lang ako kasi yung ruta nun is only ahon na hindi ko sinagad yung sarili ko kasi halos pulikatin na ako. Alam ko pag pinilit ko lalo, pupulikatin ako, lalo kung hindi makakatapos. So, dinahandaan ko na lang din yung ride na yun. Kaya sobrang tagal ko bago nakatapos. Pero natapos naman natin, kaya happy na rin tayo. Kahit munti ka na tayo makato. Claris, 1x. Chain neto, 12 speed na PYC. Etong cassette neto, 13 speed. Etong GX na RD, pwede mong i-set up ng 3 hanggang 14 speed. Ang namin tinesting dito is 11 speed. Nahanap ko tong dati kong cassette na 13 speed. So, pinaset up ko kay Jim. Okay naman. Smooth yung shifting. Gumagana. 14 speed, wala pa nakikita. Pero pwede daw kaya daw nitong wheel top na EDS. Yung chain na gamit natin dito pan 12 speed since wala pa naman kasing 13 speed specific. So pwede pa rin naman yun. RD GEX, wheel top GEX. Subok na natin sa basaan. Madaming beses na lubog. Nagsiship pa rin. Maganda yung weather sealing niya. Hindi siya nasira nung ginamit natin. Gumagana pa din. Kahit nabasa siya, nalulubog siya dun sa mga river crossing na Anli dun sa race. Kaya okay siya. Ito ergonomic, napakagandang hawakan nito. Maiksi lang to. Maliit lang, masarap hawakan, sakto para sa mga maliliit ang kamay. Flat na flat yung ibabaw, napakasarap pigain ng preno, hydraulic kasi fully hydro. Pero gusto ko sana dito is palapitin pa yung lever kasi doon ako sanay sa mas malapit na lever reach. Kaso sagad na to napihit ko na yun. Ang iksi lang kasi ng daliri ko Pero abot pa naman, carry pa naman siya. Yung preno nito napakalakas, ang ganda ng performance ng preno nito. Wala nang bed in period, sinaba ko kagad sa lusong. Doon na bed in, ang ganda ng kapit. Hindi ko naranasan na nag-fade yung preno na wala yung preno niya. Ako pa nga natatakot sa preno nito Kung napasarap ako pagpiga, baka itapon ako. Kasi yung mga lusong dun sa Tanay Bike Challenge, napakatindi din. Pero since medyo sanay na rin naman ako sa mga ganong lusong kasi nga, nagtitrail ako, nasanay din na rin ako pumiga sa preno nun kung paano ba yung daan-daan lang na pagpiga. Okay yung preno nito.
Di tayo binigo niyan. Ang isa sa nagandahan ako dito is during the race, may mga lusong doon tapos river crossing. Pag ganun ginagawa ko, kumakambyo ako sa pinakamagaan na para mapapadya ko siya doon sa ilog. So, pinakamagaan talaga. Pero since palusong yun, hindi ko siya binibitawan doon kaagad kasi lusong na matindi bago mag-river crossing. So nakapreno ako tapos kumakambyo pa rin ako. Yung maganda dito, nakapiga ka sa preno, nakakapagkambyo ka. Tindi, di ba? Sa wheelset naman, gamit ko dito is Mavic Tagalog, yung dati kong hubs na kinikil ko para maging 12mm. Tapos nilagyan ko ng sleeve dun sa loob. So yun yung gamit natin dyan. Ito MTB hubs yan. Tapos, ito ay budget spokes lang. Rims, Wainman to na hindi TL o TR. Hindi siya tubeless ready rims. Ano pa nga siya Schrader na bulb. Pero naka-tubeless siya na setup. Kasi pagka mga ganun, dapat tubeless para wala kang pangamba. So tayo, swerte naman tayo. Hindi tayo na flat, hindi tayo nasiraan. Tires na ginamit ko dito yung Continental Race King 27.5, 2.0 yung taba. So ito is pang XC na tires. Gusto ko kasi malapat talaga yung ilalagay dito na gulong. Kasi mangyari dito, kung hindi, maging overlap siya nung isa kong bike. So dapat ito, iba yung identity nito dun sa isa kong gravel bike. Kaya sabi ko, dapat matabang tires yung malalagay ko sa kanya. Para malagay yun, ginawa ko 27.5 yung setup, hindi 700C, which is okay naman. Recommended pa rin naman ni Juke yung ganyan. Yung una ko nakalagay dyan, Maxxis Forecaster na tire, 2.2. Kaya naman yung 2.2 kaso nag-aalangan ako sa clearance. Ang konti lang na lang ng clearance kaya hindi ko tinuloy. Nagpalit ako, Race King yung nilagay ko na Continental. Sa cockpit naman, gamit natin cockpit is uno na set. Yan, uno stem, uno drop bar, uno seat post. Yan, polish yung color, silver polish na uno. Ano lang to, 90 lang to. So yung sa pink ko kasi na gravel bike, sa wind space, 110 yung stem ko doon. Iniksian ko dito kasi tinignan ko sa GeoChart. Mas mahaba yung top tube na itong relish kesa dun sa isa kong bike. Hindi naman pala. Pag sinakyan mo to, pag binuo mo to, akala mo lang mahaba sa GeoChart. Pero pag actual na sinakyan mo, ma-XC lang siya. Tignan nyo, ginawa ko pa dito. Inatras ko pa yung saddle ko, 'di ba? Atras na atras pa siya. Para lang lumayo siya. Iba pag nakasakay ka na dito sa relish, ang galing nga napakahiwaga. So, tingin ko naman bumagay naman ang ating naisip na mag-polish na setup dito sa bike na to kasi itim siya. So, ito yung uno na drop bar, 40cm. Ito yung gravel specific nila. Medyo naka-flare to ng konti, nakabukas yung ganyan. Tapos ito, gusto kong i-slam para maging kapareho na rin nung taas doon sa isa kong bike. Kaso di ko na ma-slam volcano style kasi yung kasama dito sa relish. Sana baguhin nila yun sa susunod. Para sa mga gustong mag-slam. Pero madali naman, papalitan mo lang to. Yung cup na yan, para ma-slam mo siya. Saddle, ito yung nahanap ko na may butas. Tsaka yung width niya is hindi ganun kalapad. Sakto para sa akin. Okay naman, pwede na. Budget saddle. Seat clamp kasama na to sa frame set. Pedal, ito pedal to ni DJ Pub. Wala na, nabudol na tayong tuluyan. Binili ko na din para dito sa bike na to. Yan na yung ginamit ko dyan. May nakalagay tayo na cadence sensor. Ito yung kabitan ng Magin na taillight na radar. Ito Gaseron mount. Diyan ko nalagay yung bike computer ko. May kabitan tayo ng flashlight dito kasi akala natin 5:30 magbibitaw na madilim pa, maliwanag na pala nun. Hindi na rin natin nagamit yung ilaw. Hindi na kailangan. Battle cage, berm na battle cage. Titanium, napakagaan. Pero ang ganda ng kapit. Nagbaon din tayo ng pump para just in case. Paghangin tayo. Mga tools natin dito sa loob na to. Diyan siya nakalagay. Mga pang-ayos. Ano pa ba? Yun, wala na. Yun lang. Kung gusto niyo mag-setup na 27.5, yan, sama-sama tayo. Juke Raker. Kaso syempre, mas mabigat siya, mas makunat siyang ipa-jack. Pero pag ibabanat mo sa off-road, sa malubak, carry na yan. Masarap na siyang gamitin. Available sa shop namin, etong relish na frame set. May mga sizes pa. Obsidian colorway, tsaka raw. Meron pa. Wheel top din kung gusto nyong mag-EDS GEX. Gravel group set, fully electronic, fully wireless, full hydraulic. Available din sa shop yan. So, yun lang. Kung magpapabuo kayo ng Juke Raker, pabuo nyo na sa amin. Napakadami na namin na buong mga Juke Raker dyan. Pwede rin kami mag-share ng mga tips sa mga parts kung anong gusto nyo ikabit. Kung sa amin kayo bumili ng frame.